Naabangan pa rin si Pangulong Bongbong Marcos sa Cebu na labis na naapektuhan ng Bagyong Tino. Sinisi naman ni former Governor Gwen Garcia ang matinding pagbaha sa naudlot na desiltation sa Mananga River. Magbabalita si Mon Gualvez. Matsagang naghanap ang pamilya Vergara ng mga damit at iba pang mapakinabangan mula sa putikang bahagi ng Purok Mahogany sa Barangay Kotkot na sakop ng Liloan, Cebu. Inanod kasi ng baha ang kanilang bahay. Walang-wala na, sir. Pati pira, wala na. Wala kaming pagkain. Iba na, wala na. Ubus tanan, pati bahay namin, wala. Ang isang paaralan sa lugar, natibag din ang mga pader dahil sa ragasan ng baha. Samot-saring mga puno at halaman, may mga tipak pa ng bato at mga bahagi ng bahay ang naipon na dito sa isang classroom sa Tiltirod Elementary School sa bayan ng Liloan. Isa pa naman ito sa nagsisilbing evacuation center ng mga lumikas na residente. Patuloy ding nakakakita ng mga bangkay malapit sa umapaw ng Kotkot River. Meron daw iba na inanod lamang sa lugar. Agaw eksena naman ang isang retradong pulis na inaresto. Nag-amok at nanutok kasi siya ng baril dahil umano sa matinding pagkadismaya. Kita ang mga sasakyan namin, aircon namin, binakaw. Di ikaw naman, biktima ka ng flash flood. Anong magtingin mo? Yun nga, basta yung kalamidad, marami yung looting. Git naman ng mga aktibo niyang kabaro, bantay sarado nila ang mga apektadong lugar. Sa Talisay City, na-wipe out ang ilang barangay na malapit sa umapaw ng Mananga River. Marami sa mga nawalan ng bahay, sa ilalim na lamang ng tulay muna nananatili. Hindi naman inakala na ganun ang mangyari. Sa tagal-tagal namin nanirahan dito, hindi naman ganun talaga naabot dito. Sana tulungan kami dito. Sa drone video, kitang nawala sa forma ang river wall na sakop ng Barangay Mohon sa Talisay. Pati ang dike sa Kotkot River bumigay rin, kaya dito na dumaan ang tubig. Ayon naman kay dating Cebu Governor Gwen Garcia, merong water basin landscape master plan na ginawa noon ng JICA para sa probinsya. Ito yung nasa upstream ng Mananga, which is the source. Diyan ang gagaling yung tubig, mga springs from that area, the Cebu Water Basin area. That is a comprehensive plan that was participated in by the officials then, possibly decades ago. Sa kanyang pamamahala, nagsimula rin ang desiltation at widening ng Mananga River na naudlot ng ipasuspindi siya ng ombudsman. Kung natuloy daw sana ito, hindi magiging malala ang pagbaha. I hope this will haunt former Ombudsman Martires. He suspended me because I desilted that Mananga River. Now it's thick with siltation. Sa Cebu City, wala na ang karamihan sa mga bahay sa Sitio Common sa Barangay Bakayan. Kaya hindi malaman ng mga residente kung saan sila titira ngayon. Sir, dinayon mo po yung Andre, sir. Tungod sa ingani nga sitwasyon, kuyaw na kayo po yun, Andre. Kasi wala na kaming bahay, wala kaming matitirahan. Yun lang, tapos wala pa kaming pera. Wala kaming matulugan. Sa Sitio Tagoon, sa Sapangdako, may isang pamilya namang natabunan ng gumuhong lupa. Natagpuan na ang bangkay ng mag-asawa at panganay nilang anak, pero hindi pa makita ang bunso. Ayon sa residente, isang malakas na dagundong ang narinig nila sa kanaramdaman ng pagyanig ng lupa noong Martes ng madaling araw. Ningkalit rin siya, tingog nga, murag, ningkalit na, boom! Moro na siya. Pagkatapos, wala naman ko'y nadungog nga lain, wapo kay bawag na inisinggit kay tungod sa kusog sa hangin ug uwan. Mauna nga, maura pa akong nagibawaan, pagkabuntag na, wako kay bawang nga, naana di ay natabunan. Anang higayon na. Matarik ang lugar, kaya mano-mano ang ginagawang paghuhukay. Sir, challenges po talaga namin, sir, is yung terrain po, sir, kasi hindi po accessible ng mga heavy equipments. Nananatiling walang kuryente at tubig sa lugar. Kapatid, ako si Mon Gualvez para sa 1PH.